Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga swine racers at netizen partners sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok ngayon sa ating live FB webinar. Isang napakagandang oportunidad, kung let me say, ang makadalo sa ganitong mga okasyon kung saan pag-aaralan natin ang mga makabagong paraan o wastong paraan sa pag-aalaga ng mga baboy para ito po ay maging kapaki-pakinabang sa ating swine business operation. So sa ngayon pa lang po, pinapasalamatan ko na po kayong lahat sa pagbibigay ng panahon dito sa ating live FB webinar. At sana naman po ay mayroon tayong makuhang mga makabagong uh, pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy nang makatulong naman po ito sa ating business. Okay? So, ngayong umaga, handa na po ba tayong matuto? Okay. Sige, ito po ang pag-uusapan lamang natin ngayong umaga ay tungkol sa tamang batayan sa wastong pagpili ng mga gagawin nating inahin at barako. Bakit nga ba napili natin ang topic na ito ngayong umaga? Kasi ito nga, nandito tayo sa COVID at ASF na sitwasyon. May mga ano lang tayo, may mga nai-encounter lang tayong mga challenges dito ngayon sa pagpili ng mga gagawing inahin because yun nga, dati before the COVID ECQ situation, pwede tayong makabili na ng mga pinili na yung mga pre-selected na ng mga gilts o boars galing sa mga genetics companies na binibilhan natin. But now, aside sa COVID, may ASF pa and then may mga pig transport bans o ang mga provinces na hindi pwede makatawid yung mga live pigs no sa ibang provinces. So paano na kaya tayo makaka-source out ng mga breeders galing sa labas, especially pag may mga inahin na tayong nakakal or may mga barako ng nakakal, paano natin i-replace ito? So itong pag-uusapan natin ngayon ay this is just parang a DIY lang muna. Parang kayo yung mag-select o magpipili na lang muna ng mga gagawin yung breeders for the meantime habang naka-ECQ tayo at mayroon pang ASF. So pipili muna tayo ng mga gagawing breeders mula sa sarili nating pig farm. Okay. So proceed po tayo sa ating topic ngayong umaga. But first, ano ang mga matututunan ko sa ating webinar? O ito, anong matututunan natin? Dapat mayroon talaga. Okay. Katangian ng mga karaniwang breeds. So parang review lang ito ng mga karaniwang lahi ng baboy na nandito ngayon sa Pilipinas na pwede nating mapagkunan ng ating mga breeders or materials for breeding. Okay. Pangalawa, ang wastong pagpili ng dumalagang baboy. Itong sinasabi ko kanina, parang kayo na lang muna yung magsiselect. Hindi muna tayo makakaasa na mayroong pre-selected na mga breeders na darating sa farm natin as replacement for the meantime. Okay, okay. So at pangatlo, tamang pagpili ng lahi ng barako. Okay, in case magbabarako po kayo. Okay, let's move. Okay, to the next slide natin. Okay. Ngayon, ang tanong is, ano yung mga kailangan ko para sa magandang produksyon? Siyempre, nag-aalaga tayo ng baboy for business, goals natin. Ito yung reason naman talaga bakit tayo nag-aalaga ng baboy. So, ano yung mga susi o yung mga kailangan nating matandaan para maging successful tayo sa area ng pig business operation? Okay, ito po yung magandang lahi at paraan ng pagpapalahi. Okay, maayos na tirahan, siyempre at tamang pag-aalaga. Pangatlo is kumplitong proteksyon at panlaban sa sakit, especially ngayon, mayroong ASF. And then pang-apat, mataas dapat na uri ng nutrisyon ng pagkain. So pag yung apat na susi sa successful na swine business operation ay na-apply natin sa ating piggery, sure talaga, ang piggery business nyo ay talagang kikita siya. Okay, so let's move forward.
Okay, I'm working on the slide. Okay. Now, as we go along po, ito, I'm encouraging po everyone. Now, let's be interactive. Huwag po tayong mahihiyang magbigay ng comment dito sa ating live FB webinar. Meron pong comment box dyan. So, pwede nyo i-type. Kung may tanong kayo or may hindi malinaw, pwede nyo i-sabihin po dito sa ating comment section. Then, babalikan po natin mamaya during the Q&A. Okay? Sige po. Okay, let's move. Okay, move on. Okay, next slide. Okay. Since this is an e-consultation, parang e-consultation, digital na konsultasyon kasi nga ito naka-ECQ tayo, ang ating mga veterinarians at ang ating mga animal production specialist ay hindi po makapunta sa ating mga farms to do the personal consultancy sessions with you. Ito na lang po muna. May mga katanungan po tayong sasagutin ngayon. Okay? Patungkol po ito sa topic na diniscuss natin about sa tamang pagpili ng mga gagawing inahin at barako. Okay, unang tanong. Doc, ano-ano po ba ang karaniwang lahi para sa inahing baboy? Para gawing inahing baboy. Saan ang gagaling ito dapat? Okay, ito una. Landrace po. Ang landrace na baboy ay hindi po siya Pilipino. Hindi po siya Pinoy. Foreigner po siya. Pero naka-adapt po siya sa climate natin dito. Well adapted na po siya. Isa po siya sa pinanggagalingan ng mga magagandang lahi para sa iyong mga gagawing inahing baboy. Kasi ang katangian po ng landrace ay mahaba yung katawan, okay? Tapos mas marami siyang biik, mas marami siyang didi, mas maraming magpagatas. Okay. Okay, so meaning pag ang landrace po ay pinagkunan natin ng mga gagawin nating inahin, magiging mas productive po sila at magagawa nila ng function ang kanilang pagiging inahin. Okay. Pangalawa naman is large white. Okay. Large white is, kung mapapansin natin, okay, parehas sila ng kulay ng landrace. Okay. Yun nga lang, si large white po ay ang kanyang katawan ay mas brusko, no? Mas malaki kaysa kay landrace. Tapos mas matibay yung kanyang mga paa. 'Yon. At kung sa aspeto naman ng dami ng biik, dami ng gatas, halos parehas lang po kay landrace at sa dami ng kanyang carcass yield. O kasi parehas silang malalaki ang katawan. But since itong mga katangian na ito, like for instance, wala pong perfect sa kanilang dalawa. Si landrace, okay, maraming mag-anak, maraming magpagatas, pero yung kanyang paa ay hindi po ganun katibay. So para makuha po yung magagandang katangian ng dalawang baboy na ito, ay ang ginagawa po ng mga genetics providers natin, sila po ang ginagawang mga great-grandparent ng ating mga breeders. Doon po kinukuha mula sa kanilang mga progenies o mga anak nila yung mga ginagawa nating breeder guilds or sows. Para yung mga magagandang katangian lang ni landrace at large white, sila po yung nandun sa isang baboy na ginagawa nating mga inahin. Okay, para minus na po, matanggal na po yung mga negative qualities. At saka aside from that po, mahal po talaga ang pure breed na landrace at large white. So hindi po practical talaga na bumili tayo ng pure breed. But mayroon tayong mga tinatawag nating mga parent stocks, mga progenies, mga anak ito galing sa mga crosses ng landrace at large white. So mamaya makikita po natin ano ba dapat ang itsura ng mga pwede nating gawing inahin na dumalaga galing kay landrace at large white for the meantime na naka-ECQ at mayroon tayong ASF challenge. Okay, sige, let's move to our next slide. Okay, ito. Okay. Well, balikan po natin, yung mayroon lang po tayo dito, although napakaraming breeds ng baboy ngayon, may 4 lang tayong mga pure breeds na ginawang example dito because sila po yung mga pinaka-common na pinagkukunan ng mga lahi para gawing inahin o barako. So, ito naman, ang tanong, ano-ano po ang mga karaniwang lahi ng barakong baboy, ng ginagawang barako? Sabi naman, ito si Durok. Durok naman,
Ang kulay niya, kung mapapansin natin, ay may red, may brown, okay? Diyan lang po, parang orange, naglalaro dyan. So pag nakakita kayo ng ganyang baboy na ganyan ang kulay, malamang mayroon siyang, nalahian siya ng dugo ng durok. Now, ang durok po ay mas okay po siyang gawin nating barako para yung kanyang mga anak ay gawing pangkatay na o pangkarni. Kasi ang design po ng katawan ng durok ay for meat type. Okay, meat type siya. Mas malaki, mas mabilis tumubo, okay, mas mabilis bumigat. Then uh, sa maikling panahon, pwede mo na siyang ibenta as a slaughter hog na. Okay. Now, kung gagawin naman nating inahin si durok, hindi po natin siya gaanong nire-recommenda because si durok po medyo may maldita ito. Pwede niyang kagatin yung kanyang biik, pwede nga kamatay ng biik, pwede rin na manganak lang sila ng kukunti, yung liter size, from 10 piglets, bihira na yung 10 up, o mas malimit na nanganganak sila ng 10 biik pababa. So medyo talo tayo pagdating sa dami ng biik. Okay? And then aside from that, pwede na yung gatas din ay pwedeng magkaroon ng problem pag nagpapagatas. So ang suggestion natin, pag si durok po, may durok tayo, gawin lang natin siyang barako para ang kanyang mga anak ay gawin nating pang katay or slaughter hogs. Okay. Next naman, nalahi ng baboy. Okay. Okay, ito naman. Si Pitrain naman. Okay, Pitrain. Okay, si Pitrain. Pitrain, hindi naman siya ganoon talaga ka unusual na. Marami na siguro nakakita sa atin ng baboy na medyo parang kulay niya ay mayroon siyang spots, spots sa kanyang katawan. Katulad ng nasa picture na nakikita natin. Well, si Pitrain, bakit nga ba gagawin nating barako lang din si Pitrain? Katulad din po kay durok, ang kanyang katawan ay mas maraming laman at manipis yung taba. So, mas angkop siyang gawing barako para pangkatay naman ang kanyang mga anak. Hindi po natin din nire-recommenda na gawing inahin si Pitrain kasi pwedeng magkaroon ng problema din sa kanyang liter size, dami ng biik yun, pwedeng kukunti lang, at pwedeng magka-problema din siya sa kanyang pagpapagatas. At dahil nga sa mas makapal yung kanyang laman dito sa may ham area, pwedeng magkaroon ng problema sa panganganak in the future na gawing inahin. So, we do not recommend Pitrain na gawin nating inahin, no? Okay, mas okay na gawing barako kung meron man, at yung mga anak is pang katay for meat purposes talaga siya. Ganon din, mabilis bumigat at mas marami ang kanyang meat yield, si Pitrain. Okay po ba? So, yun again, wag po tayong mahihiyang magtanong, no? May comment section po tayo dito sa baba ng ating live FB webinar. Open po sa lahat ng question related lang po sa topic natin or kahit sa baboy, is bibigyan po natin yan ng angkop na kasagutan po. Okay, sige, let's move forward sa ating topic this morning. Okay, I hope na lahat po tayo ay nag-i-enjoy at may natututunan naman kahit papaano sa ating pinag-uusapan ngayon. Okay, sa tamang batayan at wastong pagpili ng lahi ng barako at inahing baboy. Okay. Sige, let's move to the next slide. Now, okay, ito na. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina na paano nga ba yung do-it-yourself na pagpili ng inahing baboy. Well, siguro karamihan sa may mga baboy na nag-aalaga na ng baboy before, naka-experience na o alam na rin nila kung paano pumili. But yung iba pa rin natin na mga partners na hindi pa naka-experience, so I hope po na kapaki-pakinabang itong topic na ibibigay natin today. Yung pinag-uusapan natin. Okay, isang tanong. Dito sa larawan na to, example, this is an actual talaga na baboy. Sabi dito, pasado na po ba ang body confirmation ng aking breeder guild? Itong nasa picture. Yung nakikita po natin. Well, bakit naka-X siya, naka-X? Ay, hindi siya pasado. Bakit kaya? Ang ganda naman ng katawan, malaki naman, o parang okay naman siya, babae naman siya, ba't hindi pasado? Well, ang nangyari po is kung makikita natin, ang katawan po ng gilt o ng babaeng dumalaga na ito ay mas maraming laman. Pag nakikita po tayo ng katawan, although, ng gilt na mas
prominente. Nakikita natin na may kanal siya sa likod, tapos parang may dimple pa sa ibabaw ng kanyang buntot, no? That is an indication na yung katawan po ng gilt na yan ay pangkatay. Hindi po siya pwedeng gawing inahin kasi magkakaproblema din po kayo sa dami ng biik, pwedeng kukunti lang yung anak niya, kukunti yung gatas, at pwedeng mahirapan siyang manganak. So parang this is a not good for breeding ang gilts na ito. Okay. Ang gilt na ito pag ganito po yung katawan, iwasan po natin. Okay. Next question. Okay, ito na naman. Okay. Pasado na po ba ang body confirmation ng aking breeder gilt? Na yun, yung mga nasa kulungan. Sabi. Kasi may nakita din tayo before na yun nga parang isang farm na cut muna sila ng cost sa pagbili ng mga breeder gilts galing sa labas ng farm. So pumili sila. Hindi naman masama po yun. Pumili sila ng mga gagawing inahin muna for the meantime, no. Pero nung nakita natin is hindi pala siya angkop na gawing inahin kasi una, yung kulay nila is talagang may parang halo na ng terminal lines o yung mga tinatawag nating mga pangkatay. Galing most probably sa pituin. Tapos, yung mga katawan nila ay maskulado din. So, hindi talaga sila pwedeng gawing inahin. Although mga babae sila. So, hindi po yan ang basihan para gawing inahin na malaki ang katawan, ganun. Pero, titingnan din natin kung ang itsura ba nila ay maskulado ba? Tapos yung kulay. Isa sa mga indication po kung ang inyong mga gilts ay pangkatay o pwedeng gawing inahin ay yung kulay. Basic po yun. Pag may kulay na siyang halo, tapos lalo na ang katawan niya ay maskulado, we recommend na wag na po muna nating piliin as breeder kasi magkakaproblema po eventually pag naging inahin na siya. Okay. Next question. Okay. Okay. Yan. Okay. Sabi dito, itong nasa picture naman. Okay. Dok, pasado na po ba ang body confirmation ng ating breeder gilt? Yes. Pag ganito ang nakita natin, puti yung kulay, tapos walang gaanong muscle sa katawan, plain lang yung kanyang katawan, no? Walang nakaumbok na parang ham muscle sa likod. That's okay. Yan po, pinaka-basic, puti siya, tapos walang gaanong muscle sa katawan. Okay? Pwede siyang gawing gilt. But then again, hindi po nagtatapos dyan. Kailangan pa nating suriin ano-ano nga ba pa ang mga dapat nating tandaan kung ipapasa ba natin siya as breeder gilt o hindi. Okay. Sige. Next slide. Okay. Yan. Okay. Aside sa maputi ang katawan, wala siyang muscle sa katawan halos, tingnan natin yung vulva. Kasi pag ganito, pasado na po ba ang size ng vulva ng aking breeder gilt? Yung kaniyang vulva, no? Well, pag sobrang liit naman, kasi na-encounter din natin ito, pag may mga gilts na sobrang liit ng vulva, parang mas maliit pa sa 5 piso na coin na yellow. No. Most often, hindi sila nabubuntis. Naglalandi lang ng naglalandi, nagpapa-breed ulit, nagpapabulog ulit. Kasi yun nga, pag maliit masyado yung kanyang vulva, yung kanyang reproductive system sa loob ay immature din. Hindi ganun ka-develop. So mangyayari, hindi po siya mabubuntis. So we recommend na kahit puti yung kulay niya, okay naman yung katawan, tapos yung vulva sobrang liit, wag na po muna natin siyang piliin kasi sayang yung time, sayang yung gastos natin sa kanya, hindi rin siya magiging productive. So tandaan po natin, no to small vulva. Okay? Sige. Next. Okay. Yan, ito. Pasado na po ba ang size ng vulva ng aking breeder gilt na ito? Yan. Yes, yan po ang hinahanap natin na uri ng vulva. Hindi masyadong maliit, no? But it's a normal size. Parang 5 pisong coin ang laki na yellow or mas malaki pa, no? That's the vulva na hinahanap natin. That means most probably malaki ang chance na productive yung gilt na yan. Mature yung kanyang, ready ang kanyang reproductive system. Okay. Next. Oh. Okay. Ito naman.
aside sa kanyang vulva, okay, ito, kailangan din nating tingnan ang kanyang mga didi because gagawin nga natin siyang inahin. Siyempre, pagdating ng araw, manganganak siya, may mga biik didi yun. Paano na lang kaya kung walang didi ang gilt, saan didi yung mga piglet? At kung may didi man, paano pag hindi gumagana? So ito yun, dapat hindi patay po yung mga didi ng mga gilts. Paano natin malalaman? Nahawakan po dapat yung didi, yung mga teats, no? Individual. Tapos, it should be a minimum of 6 pairs. Kumbaga may 12 teats na kabilaan po. So 6 sa isang side, 6 sa isang side, total of 12 or mas higit pa. Kasi ang mga breeds po ng mga baboy natin ngayon ay may capacity na pong manganak ng more than 12 piglets. Okay, so para hindi po magproblema ang mga piglets pagdating ng araw, no, ng pagpapadidi. At saka isa pa, aside sa buhay yung mga teats at saka aside na maraming teats, kailangan po, tandaan po natin, mas okay po na marami yung didi papunta sa, yung parang dibdib, papunta sa ulo. From pusod ng inahin, no? From pusod papunta sa ulo, dapat mas maraming didi dyan kasi dyan mas malakas ang daloy ng gata. So kung mapapansin po natin, sa mga inahin natin na nagpapadidi, ang mga pinakamalalaking biik ay nasa bandang dumididi sa may dibdib. Yung mga medyo maliliit papunta sa puwitan. So, better sa pag-select natin ng gagawing inahin, tingnan natin, ay, kung marami bang didi papunta sa dibdib o papunta sa puwitan. The more didi papunta sa dibdib, mas okay po yun. Okay. Sige. Thank you. Okay. Ayan. Sige. So, then again, sa ating mga netizens, no, partners na nandito ngayon, nagtutok sa ating live FB webinar, kung mayroon tayong mga katanungan, i-chat lang po, wag po kayong mahiya, wag po kayong magatubili, i-chat nyo or i-type nyo sa ating comment section at bibigyan po natin yan ng kasagutan o kalinawan mamaya pagkatapos ng ating live FB webinar. So sabayan nyo po ako ngayon sa ating pang mga susunod na mga pag-uusapan. Okay. Now, okay. So, kala natin yun na yun, hanggang sa didi. Pero meron pa. Ganito pala dapat ang pagpipili ng gagawing inahin. Parang pumipili ka ng tawag ito ng gagawin mong pangsali sa beauty pageant. Dapat halos walang mga problema sa katawan. Okay. So, ito naman, puntahan natin yung mga paa naman. Okay. Kasi itong paa ng mga breeders natin, ito po yung magdidikta kung hanggang kailan magtatagal yung ating mga breeders sa ating farm. Kasi pagkatapos hindi pa nga nanganganak, bumigat na yung katawan, bumigay na yung paa. So namilay, hindi na makatayo. Ayun, nakal na ng maaga. Yun, kailangan natin all the more talaga na malaman, matutunan kung ano yung talagang dapat na itsura ng paa ng baboy na pwedeng gawing breeder para magtagal siya sa ating farm. Hindi kaagad siya makal, hindi siya mamilay. Okay. Now ito, Doc, ganito po ba ang tamang front leg? Yung unahang paa, front leg structure ng ating breeder gilt. Okay, nakikita po natin sa picture. Bakit naka-X siya? X. Kasi po, ang kanyang paa ay talaga para flat na siya, flat na, nasa lupa na, no? Nakapatong na sa lupa yung kanyang paa. Ang pwede pong mangyari diyan, pag flat po yung kanyang paa, magkakaroon po ng foot rot yan eventually. Kasi hindi po designed na dapat nakalapat sa lupa ang paa ng baboy. Dapat nakaangat ng konti kasi wala pong protection yan masyado sa ilalim ng paa. So pag palaging nakalapat, sa kanyang sa katagalan ng kanyang pagpatayo, lakad, magagasgas po yung ilalim, magkaka-foot-rot o magkaka-infection. So pwedeng ikapilay niya at ikakal ng maaga. So we do not select that kind of front leg. Okay. Puntahan naman natin tong next. Okay. Picture ng front leg naman sa unahang paa. Hindi pa rin po ito siya pwede. Yung para siyang kanina flat na flat. Ito naman parang nakasuot siya ng high heels,
hindi siya maganda kasi pwede ring mabali yung kanyang paa, no? Eventually pag naging mabigat na siya or pag pinabulog natin siya, mabigat yung barako, okay? So pwedeng ikapilay niya yung pressure ng weight sa kanyang katawan. So hindi natin siniselect yung ganyang katawan sa front leg. Okay. Next, ito pa. Sa front leg pa rin, ay, ang dami palang mga pwede, ang dapat nating tandaan, tingnan, ano? Well, it's okay. Kasi para din ito sa inyong welfare ng inyong piggery business. Huwag din po nating pipiliin yung mga splay-legged. O yung parang yung paa nila pointing outwards kasi pwede rin itong ikapilay nila eventually pag naging mabigat na yung kanilang katawan. Okay, splay-legged, parang pointing outward. Yun, para yung kanyang mga paa sa unahan. So hindi natin pinipili yung kanyang mga inahin. Okay, ang pipiliin po natin na front leg itong talagang makikita hindi siya flat. Okay. Hindi rin siya pointing upwards, hindi siya splay-legged. Kumbaga yung anggulo ng kanyang paa dito sa shoulder ay magkatugma. Hindi siya pointing outwards, hindi rin siya pointing inwards. Tapos hindi siya hindi siya parang naka-high heels, tamang-tama lang yung kanyang angat ng kanyang juklo, yung maliit na kuko sa likod, no, galing sa lupa. So that's a good front leg. So ngayon, alam na po natin kung paano pumili ng napakagandang front legs para sa ating mga breeder gills. At alin po yung dapat nating iwasan. Okay, sige, let's move. Okay. I hope na meron po tayo talagang nakukuhang mga tips, no, dito sa ating pinag-uusapan na mga paraan, no? Parang do it yourself. Kasi uso na ngayon yung DIY, do it yourself breeder selection muna. Kahit wala ang ating mga APS ngayon, no, hindi makapunta sa ating mga farms, o kahit kami, ang inyong mga lingkod na vets, hindi makapunta dahil naka-ECQ. So pwedeng kayo na muna yung magpipili. So napakagandang skill po na magkaroon tayo ng ganitong kakayahan para pumili ng gagawing breeders sa ating farm. Okay. Ito naman, pagpatuloy natin. Sa likuran naman na paa. Okay. Alin dito yung mga pangit at yung mga okay na paa? So sa likuran naman tayo. Kanina sa front. Ngayon sa rear o sa likod. Now, ito po ba ang tamang rear leg structure ng aking breeder gilt? Actually, hindi po. Una makikita natin, mayroon siyang bukol sa kanyang bandang joint area. Yan, may bukol po siya. Tapos yung kanyang paa is parang mas maliit yung angle ng kanyang hip dito sa kanyang tiyan at saka sa kanyang tip ng kanyang paa. That means pwedeng ikapilay niya eventually ang ganitong klase ng paapak kasi hindi siya magtatagal sa pressure ng bigat ng katawan. So hindi rin siya pwede. May bukol siya, parang arthritis, tapos medyo mag-aakmang flat na. So no, hindi natin pipiliin yan. Kahit maganda pa yung katawan, no? Kahit okay pa yung vulva, kahit okay pa yung kanyang didi, no? So it's a reason pa rin para hindi natin siya piliin. Okay. Next naman, ganito po ba din? Ay, ito sobra naman. Kanina kung parang mag-aakma siyang flat, ito naman ay sobrang parang poste naman yung kanyang rear leg. Napaka-weak po ng ganitong klaseng leg kasi parang halos walang cushion. Parang yung joint niya parang anytime pwedeng bumigay, mabali. So we do not select that kind of rear leg. Pangit po. Okay. Next naman. Yan. Ganito po ba ang tamang hindi pa rin, no? Kasi pa rin, halos magpa-flat-footed na rin siya, no? Mababali na yung kanyang pata, yung kanyang pastern. Kunti na lang, pag bumigat pa yan talaga mababali at ikapilay niya, so pwedeng makal siya ng maaga. Okay. Naman ito ganito dapat ang itsura ng rear o panglikurang paa ng isang gagawin nating inahin para magtagal po talaga siya sa ating farm, makaabot siya ng 6 na beses mga pagpapanganak or mahigit pa para mas kapaki-pakinabang po yung breeder na yan sa ating farm. Okay, makikita natin hindi siya flat-footed, hindi siya parang pusti, katangtaman lang yung kanyang angat sa lupa ng kanyang
paa. Okay? So, ito po, tandaan po natin, okay? Kung mayroon po kayong mga, for the meantime, well, anyway, i-ano naman natin ito, ipopost natin itong ating live FB webinar na pwede na nating balik-balikan for review sa ating DIY na pagpili ng mga gagawin nating breeders sa ating farm. For the meantime, habang naka-ECQ at may ASF challenge at bawal muna magpatawid ng mga baboy from other provinces. Okay, so yes, comment lang po tayo sa ating live FB webinar. Comments, questions, welcome po lahat dito sa ating live FB webinar. Okay, para po mas mas masaya naman yung ating hindi naman boring yung ating live FB webinar. Okay, sige po. Now, okay, nakapili na tayo, no? In case. So, ano pa yung mga karagdagan natin na mga dapat tandaan, no? Sa pagpili ng mga gagawin nating breeders. Dapat, una po, simulan natin ang pagpili kung ang baboy po ay nasa 5 months old na. Okay, kasi bakit 5 months old? Hindi yung parang big pa. Kasi pag matanda na yung baboy, nasa puberty stage na, nakalabas na po lahat, naka-express na sa kanyang katawan ang mga pangit at mga gandang katangian na pwedeng pagbasihan ng pagpili natin o pag-reject natin sa baboy. Okay. Then, ang timbang dapat sa pagpili at 5 months old, hindi bababa po ng 90 kilos. Meaning po, pag ang baboy po natin ay 90 kilos at 5 months old, pataas, ang baboy po na yan ay fast grower. At pwede niyang maipasa yan sa kanyang mga biik. Magiging fast grower din ang kanyang mga biik sa maliit. Sa konting panahon, no, bibigat kaagad sila, mabilis yung ADG, average daily gain, yung timbang na nadadagdag sa araw-araw, mas mas bumibigat at mas mabebenta ng maaga yung mga baboy pag fast grower ang kanilang inahin din o yung barako. Then, ang mga napiling dalagang baboy ay dapat sumailalim din sa acclimatization. Kahit nasa farm na po ninyo galing sila, yung mga napili nating mga breeders, gilt o barako, ihiwalay po natin, ilagay natin sa gilt pool or boar pen, tapos doon natin sila babakunahan ng mga angkop na bakuna. Kung anong meron kayo ngayon, hog cholera vaccine, pwede nating bakunahan din ng parvovirus vaccine, no? And then, pwede natin bakunahan ng mycoplasma vaccine. At saka doon po mangyayari din yung mga deworming at saka yung pag-expose sa kanila sa mga bacteria and microorganisms sa farm natin. Ini-expose po natin like nagdadala tayo ng tae ng inahin na matanda na, nilalagay natin sa kanilang pen, no? O para yung mga bacteria or microorganisms na nandun, makapagbigay ng immunity sa kanilang katawan para pag naging inahin na sila, matibay yung resistensya din na maipapasa nila sa mga biik through the colostrum. Okay, yan po ang acclimatization. Okay, and then, pang-apat na dapat nating tandaan, no? Ang unang pagbulog dapat, no, sa ating gilt ay kung pwede sana nasa 7.5 months to 8 months or approximately 230 days old, tapos hindi bababa ng 130 kilos ang timbang para po ang ating pong gagawing inahin na dumalaga ay ready ang kanyang katawan, tapos sa unang beses na magpapadidi siya ay hindi malaspag. Kasi yun po ang nangyayari na kalimitan. Nagbe-breed po tayo kasi excited tayo. Yung iba, unang beses pa lang naglandi, ay napabulog na. Pangalawang beses napabulog na. Ang nangyari, nanganak nga sila, pero nung nagpapadidi na habang tumatagal, nalalaspag yung katawan na hanggang pagdating ng walay, kasi walang reserve talaga, yung katawan ng inahin kasi maagang pinabulog, makakal din po siya kasi hindi nila kayang buntis sa pangalawang pagkakataon. So better yet, antayin natin na pag nagpabulog tayo, 230 days old. Sige, ay note po natin yan, 230 days old at 130 kilos approximately yung kanyang timbang sa unang pagpapabulog para hindi po kagad malaspag yung ating breeder gilt. Okay, sige. Talagang napaka-interactive ng ating webinar ngayon. Okay. Now, pag nakapili na po tayo ng ating mga gagawing mga breeders, no? Gilt man yan o boar man yan,
ano dapat ang ating ipapakain sa kanila. Kasi hindi po pwede na breeder siya tapos papakainin natin ng ah, finisher, no? Ang finisher po ay para sa mga kakataying baboy. Well, yung mga hindi po napili, sorry na lang sila. Pakakainin sila ng finisher para gawin silang pangkatay. Yung mga napili naman, iba dapat yung ipapakain natin because iba yung kanilang function, no? Mananatili sila as breeders nga. So kailangan yung nutrition na kukunin nila, kakainin nila is angkop para sa kanilang magiging function sa kanilang buhay. Ito po yung elite breeder conditioner. Okay po, ulitin ko, elite breeder conditioner. Okay, kung sa mga partners po natin ngayon, no, na nakatutok dito, ay parang bago yan ah. Actually po, meron na po ito, nasa market na po ito. Well, pwede po kayong mag-iwan ng comment mamaya kung saan ito mabibili o available ba ito sa lugar kung nasaan sa inyo. And we will let you know. We will coordinate with you sa mga stores natin sa lugar kung nasaan kayo at sa mga APSs natin na naka-assign sa lugar ninyo para maging available po itong elite breeder conditioner sa inyo. Okay? Napakaganda. Bakit po? Bakit natin ito ibibigay para prepare ito sa reproductive system yung ng ating mga breeder guilds para makapag-produce ng mas maraming egg cells. At saka sa mga barako naman para makapag-produce ng maraming sperm cells. Kasi alam naman natin na para mabuntis yung inahin at mga anak ng marami, dapat okay yung semilya ng barako, okay din yung egg cell ng inahin, tapos mas maraming egg cell, mas maraming sperm cell, mas maraming egg cell na ma-fertilize at mas maraming biik. Okay, yan po ang gagawin ng elite breeder conditioner sa inyong mga alagang breeders. Okay, then paano ba ito ibibigay? Okay, yan lang. Simple lang po, 2.5 o 2.5 kilo lang bawat araw sa isang guild o sa isang barako. Yung guilds naman po, mula nung time na na-select natin siya from Growex 2, ililipat na po natin siya to breeder conditioner hanggang sa siya po ay mabulog. Yung mga barako naman, at 131 days old, pag napili na rin natin yung barako, pakainin na natin ng elite breeder conditioner hanggang sa sila ay tumanda at matapos yung kanilang gamit sa buhay. Okay, para tuloy-tuloy ang pag-produce ng maraming semilya. Okay. Yes. Okay po ba? Okay, move tayo sa ating next slide. Then again, keep the questions coming lang po. Huwag kayong mahihiya. Keep the questions coming. Chat lang po sa ating chat box, comment section. Say hi, raise a hand, ganyan. So para po ma-recognize namin ang inyong mga katanungan. Okay po. Sige. Next. Okay. Now, ang isang katanungan din po, paano pag wala kaming barako sa farm o may barako kami tapos tumanda na, paano kami kukuha ng similya? Saan kami magpapaano niyan? Saan kami magso-source out? The good news is meron tayong Philmico accredited Genetics Material Processing Center. Ano nga ba itong Genetics Material Processing Center? Isa po itong makabagong paraan sa paggawa ng high quality genetics o yung mga similya na prinosiso. Okay. Na magagamit ng mga backyard swine raisers, hindi lang po mga backyard swine raisers na partners natin, pati na rin po sa mga farms na gusto, mga large farms na parang halos mag-i-inbreeding na po kasi halos mga anak na rin lang yung nandun. Tapos yung barako ulit, siya pa rin. So pwede po kayong maka-source out ng similya from Genetics Material Processing Center ng Philmico. That's a good news po. Okay. Okay. Para sa mga mapanatili po na maayos okay ang produksyon ng inyong mga breeders, no? Walang inbreeding na mangyayari, okay? Ito po yung alternative natin, no? Na mapagkukunan ng mga bagong lahi, no? Legitimate na mga lahi din. Galing sa mga legitimate na genetics companies po ang mga barako na nandito. Okay, ito po ang Genetics Material Processing Center. Uulitin ko, ito po yung magiging source ninyo ng similya na legitimate. No? Pag wala kayong barako sa farm nyo o kung meron at pwede mag-result to inbreeding, yung option ninyo is Philmico Genetics Material Processing
Center. Okay. Now, ito po ang isa lang po ito sa example ng isang Genetic Material Processing Center Unit Facility po. Para sa ating lahat po makilala natin ito. Ito po ay mayroong Boar Management Area. Isa po itong facility na kumpleto. AI center siya na may mga barako na galing sa mga genetics companies din na legitimate. No? Mamaya i-mention natin sila. Then meron din siyang semen collection area. Then meron siyang laboratory or semen processing area section. And then meron ding storage facility for the processed semen. No? Okay, so yan po ang itsura ng isang Philmico Accredited Genetics Material Processing Center. Okay, and then para po sa karagdagang idea, kaalaman, ano ba itong GMPC o Genetics Material Processing Center? Mayroon lang po tayong maikling video lang presentation, no, para magbigay sa atin ng karagdagan na idea. Ito pala yung Genetics Material Processing Center ng Philmico na pwede kong mapagkunan ng similya para sa aking mga breeders para maiwasan ng mga pwedeng inbreeding na incidents. Okay. Okay. Inaantay po natin ang video. Ito na po. The GMPC, or the Genetic Material Processing Center, is a standard artificial insemination facility consisting of two major sections, the boars section and the laboratory section. This project was created to address the four important challenges constantly faced by the local swine raisers, namely, number one, poor semen quality from substandard AI practices and boar overuse. Second is disease transmission from boars for hire. Third is expensive breeder cost from legitimate pig genetics company. And fourth is illegitimate, undocumented or chop suey breeds currently being raised by the local farmers. For the past 4 years, the GMPC units have been very instrumental in addressing these problems that more and more farmers are now able to enjoy improved swine breeding and production at a lower cost. Okay. So, yun po ang parang introduction lang ng isang GMPC unit or idea lang po, karagdagang idea. Ano ba talaga itong GMPC? No. So, yun po, yun. Anyway, meron pa po kaming mga additional videos po patungkol sa GMPC at paano kayo matutulungan ng Philmico GMPC. Kasi if you are lalo na po pag kayo po ay partner, no? You are our partner, no, sa ating Philmico feeds. May mga ma-avail po kayong programs na related po sa ating GMPC. So, magiging kapaki-pakinabang po to sa inyo, especially ngayon na mayroon tayong challenge sa pag-transport ng mga live na mga breeders galing sa ibang provinces. Okay. So, let's move to sa ating next na slide. Okay. Okay, medyo nag-loading siya konti. Okay. Paano nga ba if kung kayo po ang magtatanong ngayon, paano nga ba ako dito kasi nandito ako sa province ko na ito. Paano kaya ako makaka-avail ng serbisyo ng Genetics Material Processing Center ng Philmico? Ito po 'yon. Mayroon na po tayong mga GMPC facilities dito sa mga lugar na ito. Katulad po ng sa Santa Teresa, Cagayan, Northern Luzon. Yun. Meron po tayong GMPC facility dyan. So kung taga dyan po kayo, bandang Cagayan,
is pwede po kayong magbigay sa amin ng comment, message kung saan ang location nyo at kung gusto nyong maka-avail sa serbisyo ng GMPC, ng Philmico. Okay. Kung nasa Bohol naman po kayo, mayroon tayo sa Tagbilaran. Okay? Then again, comment lang po, message us kung nasa Bohol kayo para ma-coordinate namin kayo sa ating GMPC sa Bohol. Then kung nasa Leyte at Biliran naman, meron po din tayong isang unit. In fact, nandito po ako ngayon sa Leyte. So feel free to comment and message. Nandito po ako sa Leyte. How can I avail of the GMPC services dito sa Leyte and Biliran? Okay. Kung nasa Negros Oriental naman, Dumaguete kayo, no? Meron tayong GMPC facility doon. Okay, pwede kayong makipag-coordinate din sa amin para ma-refer namin kayo doon sa GMPC sa Dumaguete. Then, kung nasa Zamboanga City naman, meron tayo, no? Sa mga taga Zamboanga, meron tayong GMPC facility sa lugar ninyo. Then, kung nasa Butuan naman, okay, Agusan, Caraga Region, Northern Mindanao, meron din po tayong GMPC facility. Okay. Then kung nasa Zamboanga del Norte naman, Sindangan, no, yung nasa video kanina ng GMPC, isa 'yon sa mga units, no, ng GMPC ng Philmico. So if you are in Sindangan, no, and Dipolog, pwede kayong magipag-coordinate sa amin for your genetics necessities, no? I-coordinate natin sa Sindangan GMPC. Then kung nasa Pagadian naman po kayo, Zamboanga del Sur, pwede po kayong makipag-coordinate din sa aming mga APSs. Comment lang po sa ating comment section or chat lang po, give us a message. We will coordinate you to the Pagadian GMPC. So and then aside from that po, may mga wino-workout tayong mga iba pang mga units sa bawat provinces para po lahat halos ng province ay may access po sa legitimate genetics, no, galing sa ating mga GMPC na makakatulong po para makapag-source out kayo ng magagandang lahi ng baboy, iwas inbreeding, no? For the meantime, nawala tayong live pig transport. Okay. At saka naka-ECQ po tayong lahat. Okay, so yun po. Anyway, balikan nyo lang po itong webinar natin and then stay tuned po kayo. Stay tuned dito sa ating FB community. Ito, nandito kayo sa ating FB community. Magpo-post po tayo ng mga follow-up videos na related sa GMPC at kung paano kayo ma-reach out, masiservisyuhan ng inyong mga necessities for breeders and genetics. Okay po ba? Okay, sige. Let's continue. Okay. Continue sa ating topic. Malapit na po tayong matapos. So I hope you're still there. And sa gaya ng sinabi ko kanina, saan nga ba nanggaling to? Actually, before the lockdown, before the ECQ po, nakapag-operate na ang ating mga nabanggit na mga GMPCs at yung mga boars po doon ay galing sa mga legitimate na mga genetics companies. Ito po yung Jaltas, PIC, Two Pigs, no, Dunbred, High Pig, Creekview, and then Semen Cardona. Well, aside sa nagbebenta po sila ng mga live na mga baboy, actually, kung sa isang province lang po, I think, pwede po, kung halimbawa, within Cebu, sa Cebu lang, mayroon pong, pag may PIC farm po doon, pwede po kayong mag-source out ng live breeders galing sa PIC or similya galing sa PIC. Kasi within the same province lang naman. But kung nasa probinsya po kayo na wala yung ganitong mga companies, tapos may GMPC naman, pwede kayong sa GMPC na muna mag-source out ng similya para sa inyong breeders. Okay. So, let us know if you have questions po, may mga katanungan kayo patungkol dito, no? Okay, paano kayo makakapag-coordinate sa mga companies na ito? Let us know and we will do our best po na matulungan kayo na mai-connect namin kayo sa kanila. Okay po, sige. Okay. Now, well, napaka-exciting ng ating webinar, no? I hope everybody's having fun, no? Okay. Well, I hope po na mayroon po tayong nakukuha. O mayroon na po tayong mga tips na nakuha man lang, no? Sa ating pinag-usapang mga tawag dito, paksa, no, subjects pertaining to sa tamang batayan
ng wastong pagpili ng lahi ng barako at ng gagawing inahing baboy. Okay, sige, let's move forward. Okay. Now, may ano na po, may nakakuha na po tayo ng mga questions. O may team po tayo na kumukuha ng mga questions nyo. So keep that questions coming, okay? Huwag pong mahihiya. Okay, ito na po. May nakuha po tayong isang question. Sabi niya, Doc, kasi nandito nga tayo sa COVID, no? COVID situation nga ito. Talaga hassle tong COVID na to eh. Okay, kahit apektado tayong lahat dito. Okay, katulad ngayon, naka-ECQ tayo, naka-lockdown tayo. No, wala tayong magawa. Oh, anyway, itong question. Nakakahawa din po ba ang COVID-19 sa baboy? Well, the answer po dyan is no. Hindi po. Hindi nakakahawa ang COVID sa baboy. Katulad din po niya ng kung magtatanong, Dok, nakakahawa din po ba yung ASF sa tao? No, hindi nakakahawa. But balikan natin itong COVID na question. Nakakahawa din ba ang COVID sa baboy? Hindi po. Kasi sabi ni Professor Arjan Stegman, epidemiologist ng College of Veterinary Medicine sa Utrecht, Netherlands. Sabi niya, kahit na ang baboy din po, may coronavirus din pong umaatake dyan sa baboy. No? Ito po yung nagbibigay ng pagtatae na parang tubig na pagtatae. That's TGE or PED. Ang sanhi po niyan ay coronavirus din. Pero ibang klase ng coronavirus. No? So, ang COVID po na coronavirus ay ibang-iba ang kanyang katangian sa coronavirus ng baboy. So, imposibleng makahawa ang COVID sa baboy. So, tandaan po natin, ang COVID ay hindi po nakakahawa sa baboy. So, no worries, ang baboy natin ay safe sa COVID. As long na tayo po ay safe sa COVID, no, yun ang pinaka-importante. Pero ang baboy, hindi po mako-COVID yan. Okay, next question. Okay, ang saya, no? Dito, excited ako dito. Okay. Ito, okay, next question. Okay pa rin ba na magpatuloy sa pag-aalaga ng baboy ngayong panahon ng COVID at ASF? Okay, sige. Nagtatanong po ang isa nating partner, no? Kasi siguro na siya, parang nagwo-worry siya dahil nga naka-COVID ECQ tayo, tapos ito pa may ASF pa, ano ba to? Oo. Pero ang sagot po natin dyan is, yes, okay pa rin. Okay na magpatuloy tayo. Di ba nalaman natin kanina, ay ang baboy pala, hindi siya mahahawa ng COVID. Okay yon, plus point. Tapos, although may ASF threat, no? Well, the good thing is medyo tumigil ang ASF ngayon. Tumigil din ang mundo ng ASF kasi walang transportation halos ng mga baboy, walang taong masyadong nagta-travel, no? Okay. Ang tanong po, ang sagot po natin dyan is yes, okay pa rin po. Mas okay nga ngayon na magpatuloy tayo or magdagdag tayo ng production ng ating baboy kasi nagno-normalize na po yung demand sa karne ng baboy. So nung late 2019, early 2020, medyo apektado talaga, medyo bumaba yung demand, no? Dahil sa mga nangyaring ASF outbreak, tapos mayroon pang COVID ECQ. But right now is nung last week ng March, nag-start pong mag-normalize yung demand sa karne ng baboy, and it will continue. Ang sabi nga ng ating DA department, na by June this year ay magkakaroon ng shortage sa karne ng baboy pag hindi nag-increase ang production ng ating local meat pork producers. So kayo po yon. Kayo po na nakatutok ngayon na may mga baboy, may mga piggeries po. Kayo po ang ating pag-asa para mapunan yung mga kakulangan ng baboy eventually, no, sa bansa natin. Kasi ang mangyayari po pag hindi tayo nakapag-produce ng local na baboy, mag-i-import po ang bansa natin sa ibang bansa ng karne ng baboy at well, alam na natin makakaapekto na naman ito sa presyo ng local na baboy natin. So it's still a good thing to continue sa pag-aalaga at pag-produce ng mga kakataying baboy. Okay. Question number 3. Okay po, sana po ay
may natututunan po tayo, may nakukuha tayong tips sa ating mga sagot sa mga katanungan. Okay, question number 3. Doc, ano po ang latest na status ng ASF sa Pilipinas at saan na po ito ngayon? Okay, since napag-usapan na rin lang natin ng ASF. Okay, ang status po ng ASF sa Pilipinas ngayon ay parang yung pinaka-latest po na nakuha natin na balita is noong April 1st week. April 1st week, last month. Ang status po is ang Visayas, ang Kalakhang Visayas ay free pa rin sa ASF. So, for the meantime, makakahinga pa ng maluwag muna ang Visayas. Hopefully naman it will stay forever sana na walang ASF ang Visayas. Sa Luzon, may mga infected areas po, may mga under surveillance areas, pero halos majority ng Central Luzon po na mga provinces ay mayroon ng ASF. Okay, that's a sad news, But hindi naman po reason din yan para tumigil tayo, okay? Because ang importante lang, maghigpit tayo sa ating biosecurity. Ibig sabihin, iwasan natin na ang ating mga baboy ay ma-infect ng ASF. Kasi ASF pwede pong dalhin ng mga vectors, ng mga tagadala ng virus. Pwede ang tao na galing sa infected na lugar, pwede karni ng baboy mismo galing sa infected na lugar pumunta sa lugar nyo, Okay, so pwede po yung pagmulan ng infection. So again, hindi naman po rason yan para tumigil tayo kasi po may iwasan naman po ang ASF as long na mag-i-apply natin yung good biosecurity measures. Iwasan natin yung mga pwedeng bagay na makaka-infect sa mga baboy natin. Kaya naman pong iwasan because in Vietnam naman, although ang Vietnam, the lessons that we learned from Vietnam is kahit may ASF ang kanilang bansa, may mga farms pa rin talaga na nananatiling negative sa ASF dahil nga nagpa-practice sila ng mahigpit na biosecurity. Okay. So, okay. Mas okay pa rin na magpatuloy sa pag-aalaga ng baboy. Mag-ingat lang po tayo, okay, sa ASF. Then, para sa mga karagdagang idea, paano pa ba tayo makakaiwas sa ASF? Kasi nga ito pa, problem pa rin siya hanggang ngayon. So, keep posted, Ito, follow the posts natin dito sa ating FB community, Pag member na po kayo dito, pag hindi pa, I encourage you to join our Facebook community para updated po tayo sa mga kaganapan sa swine industry dito sa ating bansa. Okay, sige. Let's move to the next question. Malapit na po tayo. Okay. Next question. Meron na po bang bakuna ngayon kontra ASF? Kala ko COVID eh. Meron na po bang bakuna kontra? Okay, mas okay pag ASF. Well, ang sagot po natin dyan is kung meron na bang bakuna ang ASF, answer po, sad to say, wala pa hanggang ngayon. Napaka-challenging pa rin po ang paggawa ng bakuna kontra sa ASF. Pero kasalukuyang nagpapatuloy ang eksperimento ng mga eksperto sa Plum Island Animal Disease Center sa Amerika, sa US, sa paggawa ng ASF vaccine. In fact po, as of January this year, nakagawa na po sila ng trial na vaccine, But kailangan pa ng mga masusi pang pag-study paano ito magiging mas epektibo sa lahat ng strain ng ASF. Kasi ito pong ASF virus, meron po siyang mga kamag-anak din. Hindi lang po siya nag-iisa, marami po sila. So kailangan ng isang bakuna na epektibo sa lahat ng strains. So, ito po yung nagpapatagal ngayon. May mga strains na sensitibo sa bakunang yun. Okay. Mayroon pa rin hindi pa. So it will take time. Kung sino makapagsasabi kung hanggang kailan magkakaroon ng ASF vaccine, hindi pa po natin masasabi. So but continuing po yung eksperimento. That's the good thing ngayon. Gumagawa na po sila ng mga eksperimento. Ongoing na po sila ngayon. So yan po nagbibigay sa atin ng pag-asa. So let's just pray na talagang sa hindi matagal na panahon, talagang
commercialized po yung bakunang yon para po makaluwag na makahinga na tayo ng maluwag, no? Para mabawasan yung problema natin sa ating mga piggery farms natin. Okay? At yung worry natin na baka dumating si ESF, paano na lang ito. So let's just hope na yung bakuna na yun ay talagang mai-release commercially the soonest possible time. But for now, wala pa po talagang bakuna. So ang gagawin natin is mag-iingat at ipaiintingin po natin yung biosecurity. Magtulungan po tayong lahat sa ating community. Tayong lahat na may mga baboy, let's do our part para protektahan po ang lugar natin kontra sa ASF. Makipag-ugnayan po tayo sa mga authorities, no, pag may mga nakita tayo mga kahina-hinalang case ng ASF, kaya ito pwede kayo makipag-coordinate din sa amin. As veterinarians, we will also help you and also communicate also sa mga talagang angkop na mga ahensya para matulungan po kayo. Okay po, sige. Thank you. Next question. Okay. Ito na po. Actually, ang question ng isa nating partner ay, pwede bang maibiyahe, ito, pertaining po ito sa GMPC, no, kanina. Pwede bang maibiyahe ang similya galing sa GMPC papunta sa malayong lugar? The answer po is yes, pwede po siyang mabiyahe kasi naka-process po siya, mayroon siyang semen extender, okay? Ang purpose po ng semen extender para magbigay ng sustansya, proteksyon sa similya habang siya ay hindi pa ginagamit at pwede siyang mabiyahe sa malayong lugar kasi ilalagay natin siya sa isang container na may regulated temperature o mayroong tayong coolant refrigerant para ma-maintain yung 18 degrees na temperatura na kakailanganin para mag-survive at magtagal yung similya. Okay, while on travel. So pwede po. So kung malayo kayo, kasi kanina nakita natin, yung mga GMPC, hindi pa pala lahat ng provinces meron. Paano na lang ako? Kasi dito sa lugar namin, walang GMPC. What if? Ganyan, kailangan ko ng similya, no? So pwede po kayo makipag-coordinate sa amin para po ay magawa natin ang paraan. Kung kaya lang naman po na magpadala tayo ng similya sa lugar ninyo na walang GMPC, gagawin po natin kung kaya po. Let us know. Then again, comment lang po. Comment dito sa ating live FB webinar. Okay. Yes. So, medyo exciting yung natin, yung topic natin today, yun nga lang is limitado yung oras natin, no? Hindi naman tayo kung pwede na sana the whole day tayo mag-webinar dito pero alam ko na meron yung gagawin din, no, sa ating mga tahanan, sa ating mga businesses, no, especially sa piggery business. At yun po ang mga paunang katanungan na nakuha natin sa ating mga viewers ngayong umaga. So, kung meron po kayong mga tanong na hindi natin naisama ngayon dito sa ating Q&A, anyway, nandyan naman po sa comment box or i-message ninyo sa amin. Then we will send you the answers, mga angkop na kasagutan sa inyong mga katanungan tungkol po sa topic natin ngayong umaga at tungkol naman sa wasto at makabagong paraan sa pag-aalaga ng baboy. Okay po. So, kung yan po, kung may karagdagang tanong, let us know. Then mag-iwan lang po ng comment at message dito sa ating community, Facebook community. Okay po. So kung if you're interested to really communicate sa akin, I have my FB account also. Search for Doc Lemuel Espinazo sa FB. Pwede po niyo akong padalhan ng message, no? Sasagutin po natin, no? As long po na baboy lang po. Baboy yung topic lang na pag-uusapan natin, no? Okay, kasi yung focus po natin is baboy lang. I am a veterinarian for pigs po. So, sisikapin ko po na maging kapaki-pakinabang po, makatulong sa inyong concerns tungkol sa baboy. Okay, sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat, mga partners. Ingat po tayo lagi, kasi naka-ECQ pa rin tayo. At kita-kita tayo sa susunod nating live FB webinar. Stay tuned lang po tayo dito sa ating FB community. Okay?
mayroon tayong pagkatapos ng topic natin ngayong umaga, meron lang tayong may games po tayo, may game. I think the mechanics is kanina naka-announce po yung mechanics sa mga previous na post kung ano po yung mangyayari dito sa game natin, para para magbigay lang sa atin ng parang konting enjoyment lang, at hindi lang tayo nakikinig sa webinar. So parang may pagkatapos ng webinar may fun, may fun and interaction. Okay, so hanggang doon lang po muna ngayon ang ating topic, ang ating webinar ngayong umaga. Isang napakasayang experience po ang makasama kayo. Although hindi tayo nagkikita-kita for the meantime, but I hope na hindi lang po ito yung una nating pag-attend sa ating live FB webinar. Mayroon pa po tayong mga darating pa. Actually, una pa lang po ito. So, abangan niyo po yung mga susunod nating mga topics. So, stay tuned lang dito sa ating Philmico community sa FB. Okay? I have my account also, Doc Lemon Espinazo, and then pwede niyo akong i-add and then send me a message. Then, hanggang sa muli po sa ating lahat. Paalam. Okay, ingat po tayo. Ingat. Bye-bye. Bye for now. Thank you.